Biktima sila ng bakbakan, patuloy sa pagbibigay ng serbisyo ang mga doktor, nurse at iba pang tauhan ng ospital sa lungsod ng Marawi. Kabilang sa kanilang mga pasyente, ilang mga nanay na nanganak sa gitna ng kaguluhan at mga sibilyang tumatakas mula sa kalaban. Mula sa Marawi, nakatutok live si Emil Sumangil. Emil? Jessica, sa gitna ng napakabigat na sitwasyong dulot ng bakbakan dito sa Marawi, ilang pang mga kwento nakapupulutan ng pag-asa at inspirasyon ng lumutang para makabawi ang Marawi. Pumoposisyon ng mga sundalo sa grounds ng Amay Pakpak Medical Center nang dumating kami kanina. Dinig sa loob ng ospital ang putukan ng mga baril. Pero sa nursery section ng pagamutan, mahimbing pa rin ang tulog ng mga bagong silang na sanggol. Sina Ashlini at Marjan, magkasunod na ipinanganak kagabi sa gitna ng pagpapatuloy na kaguluhan. Buti at nailusot daw palabas ng conflict zone ni Walid ang kanyang misis nang kumirotantiyan nito sa kalagitnaan ng putukan kagabi. Natatakot pa rin. Pero tinis ko rin. Mahirap kasi sumasakit yung tiyan mo. Tapos hindi ka makapunta sa hospital. Naririnig mo yung maraming putukan. Si Junay iniangkas naman sa motorsiklo ang buntis na misis na si Jalila. Hindi namin sila masisigurado kung makakabalik kami. Anong balak nyo? Anong plano mo? Maghahanap sila ng buhay, maghahanap po ng buhay. Sawa po ng Diyos. Nakadaan din kami. Ano po ang balak nyo pagkatapos nito? Kayo ba'y makakabalik pa sa inyong tahanan po? Ano po ang balak nyo? Di namin alam. Lumutang naman ang kwento ng kabayanihan ng hospital staff ng Amay Pakpak para mailigtas sa tiyak na kapahamakan ang pasyenteng si Geraldine Mangotara na kumuntik ng maubusan ng dugo matapos tamaan ng ligaw na bala. Our problem is wala kaming available na stock kasi nasira yung naka-imbak namin na dugo sa blood bank. So fortunately, yung isang resident surgeon natin, type B, at saka ako din, type B, sabi namin, okay, walang problema sa blood kasi dalawa na kami na pwede mag-donate. Ang sibilyan namang si Jimwell Rute na taga-Pagadian, nagpaalam sa mga magulang na darayo sa Marawi para humanap ng trabaho pero inabot ng pag-atake at nabaril sa paa habang tinatakasan ng maute. Hindi ko alam kung sino ang nakasugat ito pero hindi sila mag-alala yung mga ama ko. Dito lang ako sa hospital. Isa pang sibilyan na si Oliver Gaan, 16 anyos na isinugod din dito, nailigtas ng militar matapos na mahulog sa bangin habang tumatakas. Dumalaw lang sa kanyang amang nasa Marawi si Oliver, pero nang kubkubin ng mga terorista ang lugar, nadakip silang mag-ama at nakita pa raw ni Oliver nang i-execute ng maute ang kanyang ama. Si Oliver nakatakas. Ang ospital ngayon ng Amay Pakpak na isa sa mga unang pinasok ng maute. Gwardyado na ng mga sundalo at ngayon pinatatakbo ng mangilang-ilang mga doktor, nurse at hospital staff. Karami ay hindi lumiban at nag-duty pa rin sa ospital pagkatapos na mailayo pansamantala sa ibang lugar ang mga mahal sa buhay. Yung sinabi ko nga, biktima din kami, evacuate din kami, pero pinipilit namin na tumulong sa iba. We are risking our lives to serve, yun naman. Pero at least kahit pa paano, may pwede pala akong magawa para sa iba. Mula sa mahigit 100 mga doktor at medical staff ng Amay Pakpak noon, ngayon nagtutulong-tulong ang hindi bababa sa 10 doktor at ilang pang nurses at staff para mapatakbo ang operasyon ng ospital para sa ating mga kababayan. Jessica. Emil, kahanga-hanga yung mga medical personnel at mga namumuno ng Amay Pakpak Hospital. Pakipasalamatan sila. Pero in the meantime, gusto kong malaman kasi 'di ba, wala silang blood supply dati dahil nasira lahat yung mga facilities nila at saka walang kuryente. Ngayon ba meron na? Jessica, sa ayuda ng Department of Health Main Office at sa tulong ng Philippine Red Cross, naisaayos na yung blood bank ng Amay Pakpak Hospital at sa ating panayam sa mga doktor at mga staff kanina ng ospital na ito, wala na raw dapat ikabahala pa ang ating mga kababayan. Jessica. Saan daw sila humuhugot ng tapang? Kasi naririnig mo yung bakbakan habang nandyan sila, no? Nagsasagip ng buhay. Emil.
Jessica, marahil umiiral yung pagiging nationalistic ng ating mga kababayan, partikular yung mga hospital staff ng Amay Pakpak Hospital. Biruin mo ba naman? Kailangan pa nilang iwan muna ang kanilang mga mahal sa buhay, mga kapamilya, sa mga lugar na nasa labas ng Marawi para sa maging ligtas at ma-evacuate. Pero sila mismo na may katawan, bumalik dito sa ospital, hindi lumiban sa duty at inatupag yung mga kababayan nating nangangailangan ng medical attention. Jessica. Mabuhay sila. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Emil Sumangil.